Hi guys, for today's video ay sasama namin kayo sa exciting parts ng trabaho namin, ang pagta-travel sa iba't ibang lugar dito sa Palawan. Baka iniisip nyo porket taga Palawan ang mga kasama ko ay napuntahan na nila ang iba't ibang lugar dito sa Palawan. Mali po kayo doon. Dahil ang Palawan ay napakalaking probinsya. Imagine nyo na lang kung nag-umpisa kayong mag-travel from north to south. Yung dulo-dulo, aabutin kayo ng 10 to 11 hours na tuloy-tuloy na biyahe. At take note, hindi pa kasama dyan ang tatlong bayan ng mainland. Hindi nyo siya madadaanan dahil hiwalay po ang daanan papunta doon. So guys, nandito kami sa El Nido Beach Resort kung saan magsasagawa kami ng simulation exercises. Tama ko? Oo, siyempre, limatik yan. Baka iwanan nyo ko. Hindi ka maiwan. Dito ka, huwag ka matakot. Ito yung view deck, sir. Natatakot maiwan. Hindi, sir, gusto ko ng adventure eh. Ay, sige. Gusto mo ng kwento? Gusto ko ng kwento. Ito pala yung view deck, guys. Yung driver namin, ayaw niya magpaiwan sa sasakyan. Gusto niya sumama sa amin. Eh kami rito, ano lang naman to, hindi naman to risky na trabaho. Kumbaga ito eh, exercise lang naman ito. Bago kami bumaba sa beach ay mag-picture taking muna daw kami dito sa view deck, sabi ng tropa. Ito daw talaga yung view na dinarayo ng mga turista dito. Ang napakagandang view sa likod namin. Yan yung mga isla na pinapasyalan ng mga turista dito pag nag-island hopping sila. Siyempre, di rin naman papayag yung nagkakameraman sa amin na hindi siya kasama sa group picture. Iba rin kasi ang kwento kapag napasyal siya ulit dito. At baka matagal pa bago siya makabalik ulit dito. Dahil bibihira lang ang mga pagkakataon na ganito. Yan ang kagandahan kapag na-assign ka sa iba't ibang lugar, samantalahin mo ang pagkakataon kapag napadpad ka sa isang lugar. Dahil malamang sa malamang ay hindi mo na ulit ito mapapasyalan unless ay sasadyain mo ito. Anong kwento mo? Eh sir, buti nakaligtas ako sa Peging Duty Barracks. Kahit pa paano, naka-exercise pa. Nakaligtas sa Duty Barracks. Shoutout mo naman, yung Duty Barracks natin. Ay, shoutout sa classmate kong Duty Barracks dyan. Patrolman Bandales, shoutout dito ako sa dispatch. Ikaw, dyan ka lang. So guys, nandito tayo ngayon sa El Nido Beach Camp, Barangay Aberawan, El Nido, Palawan. So, nandito kami ngayon kasi may activities kami. So sinamantala na namin yung pagkakataon para maipakita sa inyo ang ganda ng lugar. So guys, kung gusto nyong magbakasyon rito, mura-mura lang po. Itong beach na to, ayan, yung nasa likod namin, yan yung mga pinupuntahan na famous na mga lugar dito sa El Nido, yan. Yung mga nakikita nyo mga isla-isla na yan. Ayan. Meron sila rito ino-offer na package na sa sa island hopping. Meron siya. Pareho din siya nung rate diyan sa bayan. So, ang kagandahan nito is hindi siya crowded, no? Mura lang din. 1-2 ganun, tapos meron ka ring environmental fee na 400. Package yan, sir. Package na yung kasama nito. Yan, makikita mo yung mga gaganda ng mga lugar, oh. Yan. Meron din sila rito ino-offer na anong mga activities na ino-offer dito? Island hopping, sir. Kayaking, fishing, yan, snorkeling yan. Yung snorkeling, 100 pesos lang yung kanyang renta sa gamit. Tapos yung per hour yung nila, yung kayak nila is 200. Tapos pagka unli 500. Ganun. Tapos ayan, meron din sila rito mga kubo. Ito, yung nila to, yung biliting nila dito. Yan. Meron sila rito mga kubo. Kung nakikita niyo yung mga kubo na yan, ayan, itong maliit na kubo na to, nakikita nyo to, kapag peak season, Sergeant, magkano? Pagka peak season, sir, ito, sir, is 1-2. 1-2, tapos pagka off season? Pagka off season, sir, 1,000. 1,000. Kasama ng breakfast, sir. Breakfast. Tapos ganun din sa naman, yung malaki na yon, itong mga malalaki na to, itong kubo na to, ang nito is 1,500, sir. 500. 1-2, sir, pagka 1-2 kapag off season, 1,500 kapag peak season na. Yon. Tapos meron din sila rito in-offer na malaking yung pang barkada size. Okay, sir, pwede yan. Good for 8 yan, sir. Good for 8 yung doon sa dulo doon. Medyo malayo-layo. Ang rate niya is 5,000. 5,000, sir. 5,000. Walang off season, walang peak season. Oo. So yun guys, napakaganda ng lugar, napakatahimik. Kung gugustuhin niyo pumunta rito, Prambayan, mga siguro mga 15 minutes ang biyahe. Tapos Prambayan. Maglalakad ka pa baba, maglakad ka na mga 15 to 20 minutes ang lakad. Napakaganda ng lugar, tingnan nyo. Ayan, tahimik na tahimik. Kung gusto niyo mapag-isa, yan, pwede kayo rito. Napakaganda ng mga kubo-kubo nila dito. Open to, sir, sa public. Kung gusto nilang pumunta, day tour lang, kung gusto lang nilang pasyalan to, pwede kayo pumunta dito. Worth 50 pesos lang entrance fee. Entrance fee, walk-in lang. Walk-in lang, sir. Kapag medyo nagugutom kayo at gusto niyo kumain, meron silang offer dito, restaurant. Yun. May restaurant dito pag gusto mo. Ang pagkain nila dito,
Mura lang din, parang ano lang Nakita ko din. nga kanina sir, yung lomi nila is good for 3, parang 200 Oh, pesos. 200 pesos lang. Napakamurang ano lang. Kumbaga hindi sila nagsasamantala, no? Oo. Oh, kung ano yung meron sa bayan, yun din yung ano in-offer nila dito. Pareho lang. Pwede silang ano sir, pwede silang magdala ng pagkain nila. Ah, Pwede silang magluto dito. pwede mag-ihaw, yun. Tapos kung gusto niyo naman, tinatamad kayo, meron silang restaurant dito na mag-order kayo ng ano in-offer nila ng mga pagkain dito. Eh, napakaganda ng lugar talaga. Oh. Tingnan niyo naman. Talagang parang na-inlove na ako sa lugar na 'to ba? Napakatahimik, di ba? Tingnan mo, ito yung ano ko rito, na-amaze ako rito. Guys, yan yung na-amaze ako. Kasi pag tingin mo rito, nakikita mo yung mga ano na yan. Mga island na yan, no? Diba? Lalo na kayo sir, kalmado yung tubig. Napakaganda. Peaceful, diba? Yung kanyang weather, medyo hazy, di ba? Ngayon sir. Ganda, oh. Kalmado yung tubig, oh. Ang sarap ng ano, ang sarap mamuhay rito ba? O, masarap magbakasyon siyempre, di ba? Tapos kung halimbawang pagka medyo gusto niyo magpahinga, cellphone kayo, meron silang free wifi dito. May free wifi. Meron silang Starlink. Ah. Malayo tong lugar na to pero merong wifi. Yun ang kagandahan. Yun. Medyo talagang may kalayuan talaga. Yes, Pero sir. sulit naman kapag Sulit na napunta sulit, kayo rito. Maganda. Ayun, kita niyo. Maganda. Kasi medyo sa bayan kasi medyo crowded na kasi sa Oo. bayan. Tapos yung dagat nila doon Medyo polluted na sir. polluted na kasi sa sobrang dami ng establishment na nakatayo doon. Ito talaga walang establishment na nakaano rito. Talagang ano lang, light materials lang siya. Wala siya talaga yung pang-fix talaga na pang-matagalan. Talagang ano lang siya, mga kubo-kubo lang yung nandito. Yes sir. Native na native ang ano, no? Native na native, napakaganda. Style nila rito. Ayan, oh. Ayan yung mga kasama natin. Ayan, oh. Ayan. Sila. Tambay muna dyan kasi meron kaming activities nga dito. Pagka halimbawa sir, merong mga lovers na pupunta dito, dalawa lang sila. Oo. Pwede sila mag-island hopping, dalawa lang din sila. Dalawa lang din. Worth 8,000 pesos yung isang bangka. 8,000. With lunch na yun sir. Okay. Pagka grupo, maramihan. Nag-offer din sila, mayroong malaking boat din. Maximum 20 packs. Ayun. Murang makakatipid kayo kapag maramihan kayo, di ba? Yes sir. Mas maganda yun. Barkada. Barkada sa Pamilya. Mm, Yan. tama. Ganda. Kaya pagka may pagkakataon, pamilya nyo, gusto nyo ilabas, pwede dito. Oo. Sulit. Same rate, no? Same rate sir. Tahimik pa. Pero kasi iba gusto yung may mga makikitang mga tao eh. Pero kung gusto mo mapag-isa, dito ka pumunta. Oo sir, halimbawa kung medyo naboboring ka na, pwede mo nang itap yung management nila sir. Nag-offer sila ng service papunta ng bayan. Okay. Para kung gusto yung uminom doon sa mga bar doon, pwede naman. Kaya nga. Sulit ang pagpunta mo rito kapag gusto mo lang talaga ng medyo tahimik na lugar. Gusto mo ng peace of mind sir, no? Peace of mind dito. Maganda. Sulit na sulit. Yung buhangin nila dito, hindi naman ganun kaputi pero sakto lang din. Oo, Diba? sakto lang. Sakto lang. Ganda na. At least tingnan mo, makikita mo, mayroong mga Ayan. isla sa tapat. Tulad na lang nun. Pwede nyo puntahan yun pag nag-island hopping kayo. Guys, meron pala ritong mga sandbar pala, may sandbar dito. Ayan, may sandbar doon. Tapos meron din daw ditong cave kung gusto niyo pumasyal, magkayak kayo papunta ng cave, di ba? Yes sir. Kasi malapit lang diyan, sa kabila lang ngayon lang. Pwede. Tapos pagkatapos niyo magkayak, mag-snorkel kayo, di ba? Ayun, kita niyo, ang ganda. Tingnan mo yung ang haba ng beach nila, oh. Oh. Di ba? Ito yung sa kabila, oh. Ayan, beach. Pakita mo yung beach natin sa, ayan. Ito sa kabila naman, oh. Ang haba niya, no? Malinis yun. Napakalinis, ano ng tubig, oh. Tingnan niyo yung tubig, oh. Napakalinaw, oh. Tapos hindi siya yung biglang lalim ba, di ba? Hindi nga lang kami makaligo diyan, pasyal lang talaga. As in, ano talaga, literal na pasyal lang talaga, walang ligo. Kumbaga, nakartungtong lang sa lugar na to. Yes sir. Kasi nagandahan lang talaga kami. Na-amaze kami ba, kahit na taga Palawan ka, di ba? Taga Palawan ako, pero taga South ako. Pero nung nakatungtong ako dito sir, maganda. Oo. Na-amaze ako. Actually, na-assign na rin ako dito. Kaya lang itong lugar na to hindi ko pa napuntahan. Kasi parang bagong gawa lang to, kasi nakita ko yung kalsada, bagong kabkab lang ng ano ba? Oo sir, mga bako ba? Di ba? Talagang tong lugar na to kung mapupuntahan ninyo, talagang yung effort nila para gawin itong lugar na to is talagang hindi ganun kadali sir. Oo. Pero sulit naman. Sulit naman. Kung meron kang girlfriend, pwede nga pumasyal dito, dalawa lang kayo, di ba?
Pagka ano pala, meron dito, kapag pumasok ka rito, is hanggang 12, di ba? Yung ano niya, Yes sir. ang kanyang kubo. O kapag tapos na yung oras mo, pwede ka pa rin mag-stay rito, pero yung i-evacuate mo yung kubo iligpit mo na yung mga na, gamit mo. yung kubo na nirent mo. Yun ang kagandahan dito, pwede ka pa mag-stay. Very considerate naman yung may-ari. Kaya ano, wala namang problema. Hindi sila nananaga, ano? Oo sir. Mabait pati yung mga cruiser. Mabait yung mga Crowded na sa bayan at gusto nyong pumunta dito ng pagdating nyo meron ng tutuluyan. Oo. Meron silang Facebook page. nga pala, Oo, meron tama. sila. El Nido Beach Camp. Try nyo. Oo, Visit nyo lang yung kanilang Facebook page. Paki-search lang po dyan sa Facebook. Meron po silang page dyan. Para, ano nyo na rin, makapag-reserve na rin kayo. Advance booking kayo. Oo. Kasi nga magdi-December, yan ang fix season Oh, yung yeah, December. sir, Tapos bakasyon ng, di ba? Yan yung mga fix season. Meron ngayon kasi ano ngayon, off season ngayon. Konti ang tao kaya nakita nyo kami lang talagang ng tao rito. Welcome to El Nido Beach Camp. So guys, ano pang hinihintay nyo? Pasyal na kayo rito. Mura na, maganda pa. Ano yan? Ano yung pinagkakagulo nyo dyan? Sir, yung simpleng pamumuhay dito sa Palawan, napakasimpleng kumuha ng pangulam sir. Naglakad-lakad lang si kuya pagkatapos yan may dala na. Oh? Ano ba yan? Free yan sir, walang bayad. Patingin. Kita mo sir oh. Sipag lang Look! talaga, sir. Sipag lang ang puhunan. Ano yan? Anong isda yan? Ito ang tinatawag na swordfish. Swordfish. Hindi yan swordfish. Flying fish yata yan eh. May Balo, sir, balo. magkahawig sir ganun. Kahawig. Oh? Yung nakikita niyo ano? Balo sa lalim. Dito lang guys na nakuha oh. Diyan lang, naglakad-lakad lang siya. Sa loob may balo. Yan. Sipag yung kuya. Balo. Gumamit ka ng lambat kuya? Tingnan mo, Gumamit ka ng lambat? Gumamit ng lambat. yung mahal sa Maynila, tingnan kung magkano to doon sir. Ano bang isda yan? Ma'am sa ato pag lumaki, talakitok. Talakitok. Oh. Mahal na mahal ito sa ibang lugar. Oh, sarap yung sabaw, sabaw yan, sabaw. Diyan nyo lang nakuha sir. Baritos yan. Gilid-gilid lang yan. Ito sir yung kinilaw natin doon sir sa ano sir? Sa floating. Sa floating cottage, oo. Oh, ito buhay pa oh, humihinga Sir, pa. ito naman yung inaalagaan doon sa cottage. Ni Lopez. Ano yan? Ito na sir, yung inaalagaan sa cottage. Ano yan? Ano ba yan? Yung isang klase sir ng talakitok sir. Isang klase ng Buhay pa oh, talakitok. humihinga pa. Huminga pa. Badlon. Badlon ito sir sa atin Badlon sir. sa Palawan. Sige kuya, Yan lang yung mga isda niya. Patingin yung mga isda. Marami. Marami? Oh, yun, marami. Oh. Lalagay na sir. Ano yan? Anong gagawin dyan? Kuya, kakainin? Ulam. Hindi ibibenta? Hindi. Kilaw. So yun guys, oh. Diyan lang sa saglit lang siya dyan, oh. Nag-ano lang siya, naglambat-lambat lang siya dyan sa may mga bahura dyan, oh. Bakit parang nalulungkot natin? Kasi nga, halos 80% ng viewers natin hindi pa nakasubscribe. So guys, ano pang hinihintay nyo? Subscribe na para maging parte kayo ng YouTube journey namin. Ang kauna-unang pulis na makareach ng 1 million subscribers! Maraming salamat po! Good. Yan sabi ko sa inyo, mag-subscribe na kasi kayo para hindi kami malungkot. Shoutout sa misis ko. I love you. Shout out sa kampo. Ganito kami mag-hiking. Sa mga nangangarap maging pulis dyan, mag-aral muna kayo. Shout out sa Buklod Sunset Club. Ay garni pala din eh. Ay nakarating ang naman yan sa El Nido eh. Nang matapos ang aming activities ay masaya kaming naglakad pabalik sa aming sasakyan. Hindi namin nakalain na meron pala kaming kakarapin na pagsubok. Dalawang sasakyan namin ang hindi makaahon dahil sa dulas ng kalsada. Dahil bumuhos ang ulan. Sinubukan namin ng ilang beses kung kakayanin makakyat pero sa kasamaang palad ay di talaga kinaya. Yan na kasi ang last part na paahon bago makarating sa main road. Dahil sa paulit-ulit namin pagsubok na umakyat ay lalong dumulas ang kalsada at lalo itong nagputik. At least we try. Kaya minabuti namin na paunahan yung sasakyan na may 4x4 bago pa man madurog ang kalsada. At para na rin kung sakaling makaahon, ay siya ang gagamitin namin panghila sa isang sasakyan. Dahil magaan lang ito, di tulad ng sasakyan namin na medyo mabigat. At meron pa rin kaming paraan para makaahon. Gagamitin na namin ang ipinagbabawal na lihim na teknik. At nang sinubukang akyatin ng sasakyan na may 4x4 ang kalsada,
ay parang baliwala lang sa kanya ang madulas na paahon. At yun na nga, nabuhayan kami ng loob nang makita namin na nakakyat ang isang sasakyan namin. At dahil dyan ay ginamit na namin ang ipinagbabawal na teknik. So guys, ito na yung sinasabi naming ipinagbabawal na teknik, ang winch tool. Kung saan, itatali lang ang kable sa puno, tapos magkukusa lang siyang humatak. Medyo nahirapan din ng tropa dahil kinakailangan din niya ng manual operation. At sa kada hinto ay kailangan kalsuhan dahil madulas ang kalsada. At kailangan din alalayan ng tulak sa bawat pag-arangkada. Medyo nahirapan talaga kami na maiahaw ng sasakyan kasi paahon na madulas pa ang kalsada. Ang type kasi ng lupa dito ay parang clay, kaya kapag nabasa ay madulas talaga. Kita nyo naman guys kung gaano kadulas ang kalsada. Kahit medyo patag na siya ay madulas pa rin. Kaya nang medyo malapit na kami sa tuktok ay anong tuwa ng tropa. Kasi yung effort namin na maiahaw ng sasakyan ay naging successful. Masayang pagmasdan yung tropa mong binigay lahat ng effort para matapos ang problema. Sabi nga nila basta sama-sama at tulong-tulong ay walang problemang di kakayanin. Ay, salamat. At hindi pa dyan natatapos ang aming pagsubok dahil may isang sasakyan pa kami na hindi pa nakakaahon. Nasa tingin namin ay mahirapan kaming maiahon. Tubig! Pagod na pagod ka. Ano nangyari? Hindi pa rin namin napakyat. Dahil walang special tools ang uling sasakyan ay naisipan naming manghiram ng lubid sa barangay hall na malapit sa amin. Buti na lang may rescue equipment ang Barangay Aberawan at nakahiram kami ng lubid na aming gagamitin upang maiahaw ng isang sasakyan at ipahila ito sa isang sasakyan namin na may 4x4. So yun na nga guys, inumpisa na ni Sergeant Ruiz ang pagtali sa sasakyan. Putik kung putik, walang arte-arte. Kaya yung pagulong-gulong sa training sa putikan ay may purpose yan. Hindi yun pahirap dahil hinahanda ka sa mga pagkakataong tulad nito. Medyo nahirapan si Sergeant Ruiz dahil walang matalian na matibay-tibay. Kaya sa may chassis na lang niya ito itinali. Tulak! Wala na ba? Okay na. Hindi man ang umusok. Pahinga. Hits ko. Sakay mo na dyan, hey! Yan, Bojo. Meron ka ng kwento, ha? Kaya sir, sulit na sobrang kwento na ito sir. Dapat pala sa baraks na ako. Yan, nagsisika tuloy. Ikaw kasi gusto mo ng kwento, eh. Kasi natin ngayon na sir sa Innido Beach Camp. Oo. May bawi pala sir. Ay, bawi, no? Meron talaga. Kapag Naging human masaya, kaliso ako eh. may darating na kalungkutan. Masaya ka ngayon, mamaya, tinan mo, malungkot ka. Sulit. Ano nangyari sa atin? Bakit malungkot ka? Hirap sir eh. Putik-putik na yan, ha? May sugat pa. Sugat ang magiting sa pasang magiting pala. May mga pangyayari sa buhay natin na susubukin ka ng pagkakataon at kung papaano mo ito haharapin at susolusyonan. Kaya huwag kang susuko dahil malalampasan mo ito gamit ang mga natutunan mo sa buhay. Maraming salamat sa Panginoon at nakabalik kami ng ligtas sa aming tinutuluyan. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamo updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat! Update!